dumating sa buhay natin na nawawalan tayo ng gana, nangangamba tayo, nababalisa, natatakot. Alam mo yung mga bagay na yan? Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ang sabi niya, ako'y isa sa iyo. Malakas na palakpak mo para sa ating Diyos na buhay. Amen. Habang kanyang ka-energy, no? Para sa ating Panginoon, talagang ibibigay natin todo-todo. Amen. Yung pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa Diyos na buhay. Napakasarap po, no? Na maturi sa Panginoon umpisa hanggang ngayon. So, yun po ay, bago ko po basahin, ang pangako ng Panginoon ay, ako muna ay nais magpasalamat sa Diyos na buhay. Amen, no? Sa isang linggo na nagdaan, nandun yung pagsama at paggabay ng Diyos sa aking buhay. Amen, na sa pag-ingat niya sa araw-araw ng aking buhay, bagamat ako'y naging abala sa maraming bagay, no, na humingi ako ng tawad sa Diyos sa mga lumipas na araw kasi napakadami ko talagang inintindi. Sabi ko, ano nangyari sa isang linggo na to? Pero ganoon pa man ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na natapos na yung mga dapat kong gawin sa paaralan, natapos na yung mga bagay-bagay na dapat kong tapusin. At isang bagay pinagpapasalamat ko sa Panginoon na yung mga bagay na yun, pinagtagupay niya po ako. Amen. No, yun talaga napakabuti ng Panginoon, maging sa buhay ng pamilya ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay dahil tinugon ng Panginoon na yung tatay ko ay magkaroon na ng trabaho. Na napakabuti ng Panginoon, na sabi ko, Lord, na yung tatay ko matanda na, pero naniniwala ko malakas yun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at naniniwala ako darating ng panahon papaguhin siya ng Diyos. Amen. Naniniwala ako na gano'n man na senior citizen na siya, pero salamat sa Diyos. Pero kung ako'y tatanungin na, hindi ako na talaga siya pagtrabahuin, pero dahil andun kailangan niya gusto niya rin magtrabaho. Ang tanging hiling ko na lang sa Panginoon, Lord, bigyan niya po siya ng magaan na trabaho. Bigyan niya po siya ng trabaho na akma sa edad niya. Talagang tumutugon ng Panginoon. Pero mo yung tatay ko, ang bait ng amo niya, hindi siya pinapabiyahe kasi alam niya may edad na at medyo may diferensya na rin yung mata ng tatay ko. Doon lang siya. Taga tingin-tingin, no? Taga linis-linis ng mga kunting-kunting bagay lang. Pero ang pakabuti ng Panginoon, talagang tumutugon siya sa dalangin ng kanyang mga anak. Yun yung isang bagay na pinagpapasalamat ko. At maging sa aking buhay, nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay kahapon. Kaya ako na-late. Hindi talaga ako ng tawad sa Diyos. Kaya pagdating ko dito talaga, yung fasting, pinipigilan ko talaga yung luha ko, pero naiiyak na talaga ako noon. Kasi nahuli ako. Sa may tulay, na-checkpoint po ako. Purihin ng Panginoon. At nagmamadali na talaga ako kasi tuwing Saturday, may pasok po kasi kami sa paaralan. Ang uwian namin is 5 p.m. mga ganun. Sa madaling kwento ay, uwian na po namin yun ay, nakita ko na may checkpoint, pero sabi ko, nanalangin ako sa Panginoon. Lord, sabi ko, nagmamadali ako ang fasting namin. Gusto kong umabot, gusto kong alam mo yun, na hindi ako mali. Talagang dinire-diretso ko. Purihin ng Panginoon. Pinahinto ko ng isa. At sinabihan, tinikitan ako. Sabi sa akin, ang Paul. Sabi ko sa Panginoon, hindi. Naniniwala ako. Nagkabang sinabihan ako yung Paul. Kinakalma ko lang yung sarili ko, sabi ko. Naka-uniforme ako nun. Sabi ko, Lord, naniniwala ako hindi mo ako babayaan. Kahit may nalabag akong batas, wala akong lisensya, humingi ako ng tawad din. Humingi ako pasensya. Usap lang doon sa nakaano ko. Then, kahit nandun ako, kinabahan ako, pero nagpa-pray ako sa Panginoon. Lord, sabi ko, ni 5 pisong kusin, naniniwala ko, Lord, na wala akong ilalabas na pera dito. Dahil hindi mo hayaan yung mga pagpapala na pinapadali mo sa buhay ko, hindi mo hayaan na masayang yun. Alam mo, kahit piso, wala akong binayaran. Napakabuti mo ng Panginoon. At sa madaling sabi, matapos ang checkpoint, pinauwi ako ng pulis. Napakabuti ng Panginoon na nandun, na napakiusapan na talagang humingi ako ng sorry. Alam ko naman kasalanan ko, nagdadrive ako ng motor, pero ang sabi ko na loobin ng Panginoon,
sa bakasyon ay makakuha na po ako ng lisensya. Nawa ay loobin nga ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon yun, no? Talagang yung pag-iingat, yung gabay at pagsama ng Panginoon talaga, no? Naroon talaga, hindi kanya mababayaan. Ikaw na sumusunod at naglilingkod, nag-aalay ng buhay sa Panginoon. Prayer lang, kaya nga, no? Talaga, saan ka man pumunta, ano man yung gawin mo, huwag mong kanilimutan ng Panginoon. Lumapit ka, manalangin ka sa Kanya. Samahan niyo po ako, basahin ang pangako ng Diyos sa Isaiah 41 verse 8. Ang title po nito, ang pangako ng Diyos sa bayang Israel. Ganda, no? Ito po, sabi sa verse 8. Ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan. Ikaw ang bayang aking hinirang. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig, sa pinakamalayong sulok nito. Sinabi ko sa inyo noon, ikaw ay aking lingkod. Walong beses sinulit ng Diyos. Pinili kita, hindi itinakwil. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Verse 13, ang sabi ko ng Panginoon, ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot. Tutulungan ko kayo. Sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Sapagkat tutulungan kita, ako ang iyong tagapagligtas, ang banal ng Diyos ng Israel. Malakas po na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Pasalamat po sa pagkabasa sa salita ng Diyos. Amen. Ito pong sinasabi ni Yahweh sa bayang Israel, no? Alam naman po natin noon, ang bayang Israel ay punong-puno. Amen. Ng takot, punong-puno ng pangamba sa buhay. Punong-puno, di ba, ng ating mabasa mula sa Deuteronomios, Exodo, nandoon na yung pakikipaglaban po ng bayang Israel sa maraming bansa, no? Makikita natin doon na talagang minsan dumarating yung time na nagda-doubt sila. Dumarating yung time na natatakot sila doon, yung time na nagpadala ang Diyos. Sabi doon, magtumingin kayo yung mga espiya na nakita nila yung mga malalaking kalaban, yung mga higante na, alam mo yung lumisa sa buhay ng mga Israelita, dumarating yung nawawalan sila ng tiwala sa Panginoon. Yung dumarating na nandun yung takot, yung pangamba na, baka di tayo magtagumpay, ay baka matalo tayo ng kalaban, ay baka hindi ko kayanin to. Pero ang sabi po ng Panginoon, ang sabi niya, ikaw na aking lingkod, pumalakpak nga po ang mga lingkod ng Diyos. No, we are spiritual life. No, sa ating buhay, no, gaya ng bayang Israel, na minsan na dumarating sa buhay natin, na panghihinaan tayo ng loob. Dumarating sa buhay natin na nawawalan tayo ng gana, nawawalan, nangangamba tayo, nababalisa, natatakot. Alam mo yung mga bagay na yan, yung takot, yung pangamba, yung pagkabalisa, yung mga bagay na yan, iyon isang sign na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ang sabi niya, ako isa sa iyo. Hello, church! Saan ka man pumunta? Gaya ng bayang Israel, hello? 40 years silang paikot-ikot. Amen? Sa lupa na pinangako ng Panginoon, pero ni minsan, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. At maging sa ating buhay din naman po, amen? Marami tayong dinaranas sa mga pagsubok, bigat, kalungkutan ng buhay. Pero isa lang po yung laging sinasabi ng Panginoon, hindi ka dapat mangamba. Lalo magkasama mo ang Diyos na nagmamayari ng buhay mo. Ang Diyos, amen, na solusyon sa lahat ng problema mo, lahat ng bigat mo, lahat ng mga alalahanin mo sa buhay. Kapag kasama po natin ang Panginoon, walang pangamba, walang takot na darating sa buhay mo. Wala po atang tao dito. No, inuulit mo po. No, kapag kasama mo ang Diyos, ang sabi niya, ako isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang Diyos. Amen. Hindi ka dapat mangamba. Anong sabi niya?
Walang masama, lumapit ka sa marami sa ibang tao, pero unang ulapitan, ang Diyos. Naniniwala ako, 100% kapag ang Diyos nilapitan mo, sa mga bigat mo, sa kalungkutan mo, ang sabi niya kagabi, napakasarap doon na, sabi ron, na napakasarap na umiyak sa Panginoon. Amen? Nandoon na talaga na walang ibang pupuntahan, kundi ang Diyos lamang. Sa panahon ng pagabag, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kabigatan, sa panahon na natatakot ka, minsan sa buhay natin, no, natatakot ka. Baka di ako makapag-aral. Baka matanggal ako sa trabaho. Amen. Baka yung pangarap ko, yung kinabukasan ko, natatakot ako. Hello! Huwag kang matakot kung alam mo sa buhay mo. Kasama mo ang Panginoon. Ang sabi niya. Amen. Sa Psalms 16, sabi niya dito, sa Psalm 16 verse 5. Amen. Nasa naipag na ang Diyos. Hawak niya ang kinabukasan mo. Ang Diyos lamang ang lahat sa aking buhay. Ano sabi ni Haring David? Sa Psalm 16 verse 5. Si Yahweh lamang ang lahat sa aking buhay. At ang kinabukasan ko'y nasa kanyang mga kamay. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikapangamba. Amen. Hindi ka dapat matakot sa tao, sa amo mo, kung sino-sino man yan. Ang dapat mo unang katakutan sa buhay mo, ang Diyos na nagmamay-ari ng buhay mo, ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala, himala, kagalingan, kapayapaan, kasaganaan ng buhay mo. Amen. Alam mo ang Diyos kapag nagbigay siya, hindi kulang-kulang, kundi sobra-sobra. Wala po atang tao dito. Alam mo ang Diyos, kapag nagbigay siya, hindi niya hayaan na magkulang. Laging binibigay ng Diyos. Sabi niya, napakasarap. Yung mga bagay na pinag-pray mo, minsan hindi binibigay ng Diyos. No? Minsan, yung mga bagay na dinadalangin mo, bakit kaya? Naunawaan ko po ito sa buhay na ito na ako rin naman, may pinanalangin ako sa Diyos. Hindi niya tinutugon. Amen. Na may mga bagay siya na talagang hindi niya binibigay. Naunawaan ko doon, no? Sa aking pag-aaral, sa aking pagbabasa, sa aking mga narinig natutunan sa Panginoon na kaya pala may mga bagay na hindi binibigay sa atin ng Diyos. Kasi yung bagay na yun, pwede ka mapahamak doon. May mga bagay na pwede yun yung maging dahilan para mapalayo ka sa Diyos. At napakasarap din naman, merong mga bagay na ibinigay sa iyo na hindi mo hiniling sa Panginoon. Napakasarap. Lord, hindi ko hiniling yung bagay nito pero pinagkaloob mo. Hindi ko ito pinadalangin pero ibinigay mo. Hello, dahil alam ng Diyos, kailangan mo yan. Hindi mo man hilingin. Hindi mo man yan sabihin. Alam ng Diyos naman ang puso mo. Amen. Lord, nangihinaan mo. Bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Amen. Naniniwala ako, no? Sabi niya dito sa 13, ako si Yahweh ang Diyos na magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsabi, huwag kang matakot. Alam mo, ilang beses, nung habang binabasa ako ng pangmang ng Diyos, sabi mo, Lord, ang napakasarap na merong Diyos na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, huwag kang mabalisan, huwag kang mangamba. Tuloy ka lang sa Panginoon. Alam mo yung focus mo. Alam mo yung sinikabayo, dapat meron tayo rin eh, no? Ang tawag doon, basta yung kabayo na meron siya talagang yung focus niya diretso lang. Sa ating buhay din naman po, no? Talaga. Bilang isang Rizalo talaga, napakasarap na yung ating buhay po, wala kang ibang titignan, kundi ang Diyos lang. Alam mo kapag ang Diyos tinignan mo, amen, napakasarap, napakagaan, may problema ka man, may bigat ka man, may kalungkutan ka man sa buhay mo, pero kapag yung paningin mo ay nakatuon lamang sa Panginoon, napakasarap. Alam mo, lumalakad ka dire-diretso pa rin sa Panginoon. Amen. Napakasarap na lumalakad ka pa rin, dire-diretso ka pa rin sa Panginoon. Hindi mo tinitignan yung mga anumang bagay na nangyayari magaganap sa paligid mo. Alam mo, yung mga bagay, kasi pinagkatiwala mo sa Diyos na lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid mo, yabang inuna mo ang Panginoon, ang Diyos ang bahalang umintindi sa lahat ng mga bagay na inaalala mo. Amen. Ang Diyos ang bahalang umintindi niyan. Wala, minsan inuna mo
Magtatanong taon na ako na tumatay sa promise eh. Nagagalak talaga yung puso ko na itinayo ako ng Panginoon sa kalagayan na ito. At lahat ng pangako ng Panginoon, sabi ko, Lord, naniniwala ako, napakadami mong pangako sa Bible. Amen. Naniniwala ako, isa man lang ito maiparanas mo sa buhay ko. At hindi po ako pinigo ng Panginoon. Nandoon yung pagsama niya, naroon yung paggabay, pag-ingat niya. Ang sabi niya, huwag kang matakot, palalakasin kita, tutulungan kita, huwag kang mangamba, magtiwala ka sa Panginoon. Hayaan mo ang Diyos na kumilos, gumalaw sa buhay mo at magtatagumpay ka sa lahat ng plano mo at layunin mo sa buhay. Basta unahin mo lang ang Panginoon. Amen. Malakas po na malakpak para sa ating Diyos na buhay.